hindi mo pa naririnig ang totoong nangyari kay Jesus. Pag-usapan natin ang paghampas kay Jesus. Hindi yung malambot na kwento na madalas nating iniisip, kundi yung totoo, yung masakit, yung brutal, dahil ang krus hindi nagsimula sa Kalbaryo. Nagsimula ito bago pa man tumagos ang mga pako sa kanyang mga kamay. Bago siya ipako, si Jesus ay hinampas muna ng mga sundalong Romano. Hindi ito simpleng palo. Ginamit nila ang tinatawag na flagrum, isang latigo na may maraming hibla ng balat. At sa dulo nito ay may mga piraso ng buto at metal. Bawat hampas, hindi lang sugat ang dulot, kundi pagkapunit ng laman. Iginapos siya sa poste, inunat ang kanyang katawan, at sa bawat palo, ang metal at buto ay kumakapit sa kanyang balat, at kapag hinila pabalik, napupunit ang kanyang laman. Hindi lang dugo ang lumalabas, kundi mismong laman at kalamnan. Ayon sa mga historiador, may mga pagkakataon na pati buto ay nakikita na. At alam mo kung ano ang mas nakakatindig balahibo, matagal na itong ipinahayag. Sabi sa Isayas, ang kanyang anyo ay halos hindi na makilala bilang tao. Ibig sabihin, sa sobrang bugbog, halos hindi na siya mukhang tao. At yung sinasabi nilang, sa kanyang mga latay tayo ay gumaling. Hindi yun simbolo. Literal yun. Totoong sugat, totoong punit, totoong dugo. Sa tindi ng paghampas, ang katawan ay nawawalan ng dugo. Humihina ang paghinga at unti-unting bumibigay ang mga organs. Pero tandaan mo, hindi pa siya pinako noon. Pagkatapos noon, pinagtawanan siya. Tinuhog ang ulo niya ng koronang tinik, dinuraan, hinampas ulit, at saka pinasa ng krus sa katawan na halos wasak na. Kaya tanong, bakit mahalagang malaman natin to? Dahil maraming tao pinag-uusapan ang krus, pero hindi naiintindihan ang presyo bago ang krus. Hindi basta naglakad si Jesus papuntang Kalbaryo. Siya ay dinurog, pinunit, pinahiya at sinaktan para bayaran ang kasalanan natin. Hindi aksidente ang bawat latay. Kapalit yun. Para sa'yo, para sa akin, ang galit na dapat sa atin, sa kanya ibinuhos. Kaya nung sinabi niyang, natupad na, hindi yun salita ng pagkatalo. Iyon ay deklarasyon na bayad na ang lahat, buong buo, walang kulang. Kaya sa susunod na isipin mong maliit lang ang kasalanan, alalahanin mo to. Ang kalayaan mo, binayaran ng kanyang laman, ang biyaya, binayaran ng kanyang dugo, at ang kaligtasan mo, binayaran ng kanyang buhay. Kung ganun kamahal ang binayad para sa'yo, paano mo pa kayang tratuhin na parang maliit lang ang kasalanan?